Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 571. Sige, bumalik na kayo at sabihin kay Fang Dato na hihintayin ko siya dito. Sabihin mo sa kanya na pumunta siya at humingi agad ng tawad. Siyempre, kung hindi siya payag o hindi kumbinsido, maaari siyang tumawag ng maraming tao. Hindi tayo aalis. Tumingin si Huang Feng sa mga alipores ni Fang Dato at sinabi. Bagamat labis na kinasusuklaman ng mga alipores ni Fang Dato si Huang Feng sa oras na ito, may isip lamang nila ito. Ang nangyari ngayon ay malinaw na nagsabi sa kanila na hindi sila ang kalaban ni Huang Feng. Siguro sa mas maraming tao at mas maraming armas, maaari nilang talunin si Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na si Huang Feng ay hindi isang taong maaari nilang harapin ngayon. Kaya, kahit hindi sila kumbinsido, maaari lamang silang magtiis. Ang mga salita ni Huang Feng ay napakamayabang pa rin, ngunit hindi nila minamaliit si Huang Feng tulad ng ginawa nila sa simula. Kahit papaano, may kakayahan si Huang Feng. Fair na, sa oras na ito, nakarecover na rin ang bodyguard. Tiningnan niya si Huang Feng na may hinanakit. Bagaman hindi siya kumbinsido, hindi siya gumawa ng anumang hindi kinakailangang pagtutol. Gusto niyang sabihin sa amo ang tungkol sa nangyari dito, at pagkatapos ay hayaan ang amo na magdala ng mas maraming tao para turuan si Huang Feng ng leksyon. Umalis din ang nunal na inayos ni Tian Jun kasama ng karamihan. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay puno ng paghanga kay Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ang master na binanggit ni Kuya Jun ay talagang napakakapangyarihan. Napakaraming tao, ngunit hindi man lang mahawakan ang sulok ng damit ng kalaban at natamba sila sa lupa. Isa lang itong master sa mga masters. Bukod dito, malabo na inisip ng binatang ito na kahit na magpadala pa si Fang Dato ng mas maraming tao, hindi ito magkakaroon ng kahit kaunting epekto. Sana marami pa silang matawagan. Bumalik si Huang Feng sa kanyang sofa at sinabi. Tumingin si Tian Jun kay Huang Feng na parabang nakatingin siya sa isang halimaw. Nalaman niya na bagamat inakala niyang napakalakas ni Huang Feng noon, ngayon ay nalaman niyang minamaliit pa rin niya ang lakas ni Huang Feng. Hindi pa banggitin ng mga alipores na iyon, kahit na siya mismo ay hindi ito nakikita ng malinaw, lalo pa ang pag-atake kay Huang Feng. Ano, hindi mo ako nakikilala? Tumingin si Huang Feng kay Tian Jun at nakangiting nagtanong. Hindi. Umiling si Tian Jun at sinabing, I just think that you are very powerful. No wonder ayaw mo akong tanggapin noon. Sa kakayahan mo, siguradong walang masyadong taong makakasakit sa iyo. Huwag mong masyadong maliitin ang sarili mo. You are actually very powerful. Sabi ni Huang Feng. Nagsasabi siya ng totoo. Naalala niya na noong una niyang nakilala si Tian Jun, hindi siya ang kalaban ni Tian Jun. Kung hindi siya marunong ng magic at gumamit ng magic bilang hidden weapon, namatay na sana siya sa kamay ni Tian Jun. Bukod dito, ang lakas ni Tian Jun ay mas malakas kaysa sa maraming tao. Ang pinuno ngayon ay hindi naman kalaban ni Tian Jun. Gayunpaman, nakita rin ni Huang Feng na ang kakayahan ni Tian Jun ay maaaring sinanay sa pakikipaglaban sa bahay. Napakabangis niya, ngunit walang gaanong mga gawain. Malinaw, hindi siya sistematikong natuto ng mga galaw. Kung tungkol sa panloob na puwersa, mas imposibleng matuto. Mas malala pa ako sa'yo. Sabi ni Tian Jun, kung may mangyari talaga, hindi ko alam kung paprotektahan mo ako o paprotektahan kita. Dahil dito, labis na nanlumo si Tian Jun. Humingi siya ng kanlungan kay Huang Feng dahil gusto niyang tulungan si Huang Feng na gawin ang mga bagay at protektahan si Huang Feng. Ngunit ngayon ay tila hindi kailangan ni Huang Feng ang kanyang proteksyon. Buti na lang at kulang ka pa ng taong makikinig sa mga utos mo at gumawa ng mga walang kabuluhang bagay, kung hindi, wala akong mukha na manatili sa tabi mo. Naiinis na sabi ni Tian Jun. Narinig mo ba ang tungkol sa panloob na puwersa? Tiningnan ni Huang Feng ang medyo nanlumo na ekspresyon ni Tian Jun at biglang sinabi. Ano? Ang biglaang pagbabago ng paksa ni Huang Feng ay naging lubhang hindi komportable kay Tian Jun. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, ito ba ang uri ng panloob na puwersa na nakasulat sa mga nobelang martial arts? Tama na. Tumanggo si Huang Feng at sinabing, sa totoo lang, alam mo na noong una tayong magkita,
hindi kita kayang talunin. Natuto din ako ng internal force at Shingang kapag nagkataon. Kaya naman mabilis na bumuti ang lakas ko, sabi ni Huang Feng kay Tianjun. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Huang Feng kay Tianjun ang tungkol sa panloob na puwersa ay natural para turuan si Tianjun ng panloob na puwersa. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, naramdaman ni Huang Feng na mapagkakatiwalaan pa rin si Tianjun. Bukod dito, hindi maaaring peke ang kanyang damdamin para sa kanyang kapatid. Naramdaman din ni Huang Feng na tama si Tianjun. Maaaring hindi niya kailangan ng iba para protektahan siya, ngunit kailangan niya ng taong makikinig sa kanyang mga utos at magsagawa ng mga gawain. Bukod dito, sa sitwasyon tulad ng Big Head Fang ngayon, na si Tianjun ang pinagmumula ng impormasyon, makakakuha din siya ng karagdagang impormasyon. Sa makatuwid, sa mga pagsasaalang-alang na ito, hindi naisip ni Huang Feng na turuan si Tianjun ng panloob na puwersa upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa ganoong paraan, tataas din ang kapangyarihan sa ilalim ng kanyang mga kamay. Kahit na nangyari ang pinakamasamang sitwasyon at pinagtaksilan siya ni Tianjun sa hinaharap, hindi inisip ni Huang Feng na hindi siya katapat ni Tianjun. Kung tutuusin, ang kanyang kakayahan ay hindi kasing simple ng panloob na puwersa. May internal force ba talaga? Gulat na sigaw ni Tianjun. Hindi niya akalain na umiral pala ang internal force na binanggit sa mga nobela at tawag sa telepono. Dahil dito, hindi na nagulat si Tianjun, na noon pa man ay interesado sa martial arts. Oo, kung gusto mong matuto, pwede kitang turuan. May sinabi si Huang Feng na labis na ikinatuwa ni Tianjun. Talaga, willing ka ba talagang turuan ako? Hindi pa rin nangangahas na maniwala si Tianjun. Kahit na hindi niya alam ang panloob na puwersa, alam niya na ang bagay na ito ay tiyak na napakabihirang. Talagang tinuruan siya ni Huang Feng ng napakadali. Siyempre, excited siya. Bukod dito, talagang interesado siya sa panloob na puwersa. Sa tingin mo magsisinungaling ako sa'yo. Umasa ka na sa akin. Kung lalakas ka, hindi ba lalakas din ang lakas ko? Sabi ni Huang Feng. Well, you can rest assured. Ako, Tianjun, swear na hinding-hindi kita ipagkakanulo sa buhay na ito. Mataimtim na sabi ni Tianjun. Ngayon, sa kanyang puso, ang posisyon ni Huang Feng ay walang katapusang itinaas. Hindi lamang siya tinulungan ni Huang Feng noon, ngunit nailigtas din niya ang buhay ng kanyang kapatid. Ngayon, pinagaling na rin niya ang mga binti ng kanyang ate. Bukod dito, tinuruan din niya siya ng panloob na puwersa. Pakiramdam niya ay malaki ang utang niya kay Huang Feng. Ibigay man niya ang kanyang buhay para sa kanya, tila hindi niya masusuklian ang kabutihan ni Huang Feng sa kanya. Siyempre, naniniwala ako na hindi mo ako pagtataksilan. Kung hindi, hindi kita tuturuan ng internal force. Sabi ni Huang Feng. Tumango si Tianjun at hindi nagsalita. Sa puso niya, nakapagdesisyon na siya. Dapat niyang sanayin ang panloob na puwersa na itinuro sa kanya ni Huang Feng. Lamang kapag ang kanyang lakas ay naging mas malakas, pagkatapos ay maaari siyang magbigay ng karagdagang tulong kay Huang Feng. Hindi siya magiging tulad ngayon, kung saan maaari lamang siyang maging isang errand boy. Kabanata 572. Pang pang pang, muling kumatok ang pinto ng room 308 sa ikatlong palapag ng Golden Resplendence. Napaka-urgent ng katok. Tila ang taong kumakatok sa pinto ay may napakahalagang bagay. Sinota, Moherf asterisk Sacker, hindi mo ba ako mapapatugtog saglit? Si Fang Deito sa silid ay sumigaw sa masamang kalooban. Gayunpaman, nagpatuloy ang katok sa labas ng pinto. Bukod dito, tila naging mas kagyat. Galit na galit si Fang Deito at sinabing, pumasok ka, mas mabuti na may dala ka. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Nang marinig ang pahintulot ni Fang Deito, binuksan ang pinto. Ang taong pumasok ay ang taong inutusang harapin sina Huang Feng at Tianjun. Bakit ikaw? Hindi mo ba alam na nag-e-enjoy ako sa loob? Katukin mo ang aking kaluluwa. Nang makita ni Fang Deito ang taong pumasok, hindi naging maganda ang ekspresyon niya. Nagmura siya sa taong pumasok. Sa oras na ito, ang silid ay puno ng tagsibol. Ang prinsesa na orihinal na nasa pribadong silid kasama si Huang Feng ay katulad na ngayon ng kanyang kaibigang si Xiao Kui. Nakaluhod din siya sa lupa na may mga posos sa mga kamay. Tumambad sa labas ang kanyang mapuputing balat,
kitang-kita ang kanyang magandang figure sa lahat ng nasa pribadong silid. Gayunpaman, ang kakapasok lang na bodyguard ay halatang wala sa mood na tangkilikin ang magagandang tanawin na ito. Nakita niyang nagalit ang amo at mabilis na nagsalita, "Boss, may nangyari." "Anong nangyari? Sino ang hindi nakakaalam na ang lugar na ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon? Ano kayang mangyayari?" Hindi nasisiyahang sinabi ni Fang Deito, "Hindi ba't hiniling ko sa iyo na turuan ng leksyon ang dalawang manggugulo? Paano ito nangyari?" "Boss, may nangyari dyan," sabi ng tao, sa dalawang manggugulo. Ang isa ay si Tianjun. Hindi ko alam kung anong relasyon ng isa kay Tianjun. Gayunpaman, napakahusay niyang lumaban. Dinala ko lang ang mga kapatid ko at natalo silang lahat sa kanya. Bagamat narinig ng taong iyon na tinawag ni Tianjun si Huang Feng na boss, hindi siya naniwala sa kanyang puso dahil hindi niya narinig na may boss si Tianjun noon. Siya mismo ang amo. Bukod dito, kahit na ang mga kasanayan ni Huang Feng ay mahusay, siya ay masyadong bata kung tutuusin. Sa kanyang edad at kakayahan, mas malamang na siya ang alipors ni Tianjun, ang subordinate ni Tianjun. Gayunpaman, hindi siya sigurado, kaya hindi niya ito sinabi. Tianjun, nang marinig ang ulat ng kanyang nasasakupan, tumigil ang nakataas na latigo ni Fang Deito. Nakita ng prinsesa sa pribadong silid ni Huang Feng na nakaluhod sa lupa ang sitwasyong ito at palihim na nakahinga ng maluwag. Bagamat alam niyang hahagupitin pa rin siya mamaya, nakakapagtago pa rin siya sandali. Sa oras na ito, wala siyang mood na alalahanin si Huang Feng at ang iba pa sa pribadong silid. Iniisip niya kung paano bawasan ang paghihirap ng sarili. Ito ang pinaka-inaalala niya ngayon. Bakit siya nandito? Hindi ba't iniiwasan niya kami kamakailan at ayaw niyang magkaroon ng away sa amin? Obviously, pumunta talaga siya sa teritoryo ko at masungit ang ugali niya. Kinain ba niya ang puso ng oso at bituka ng leopardo? Si Fang Deito ay ganap na hindi pinansin si Huang Feng. Halatang mas interesado siya kay Tianjun, ang kanyang kalaban. Gayunpaman, halatang naramdaman ni Fang Deito na labis niyang pinahahalagahan si Tianjun sa pamamagitan ng pagtrato kay Tianjun bilang isang kalaban. Si Tianjun ay halatang hindi sapat sa kanyang paningin. Bagamat mayroon na siyang ilang teritoryo, hindi ito nagtagal, at hindi masyadong malaki ang mga teritoryo. Malinaw, walang paraan upang ihambing sa kanya. Kaya naman, gusto niyang isama si Tianjun. Kasabay nito, hindi niya akalain na mapipigilan ni Tianjun ang kanyang mga aksyon. Gayunpaman, ngayon, pumunta si Tianjun sa kanyang teritoryo para manggulo. Ano ang nangyayari? Si Tianjun, na kanina pa umiiwas sa mga labanan, ay talagang nagkusa para pukawin siya. May maasahan ba siya? Sinasabi mo na napakagaling makipaglaban ng taong dinala niya. Parang biglang may naisip si Fang Deito at sinabi, 20 kaming hindi niya kalaban, sabi ng kausap. Masyado kang walang kwenta. Sabi ko mag-training ka ng mabuti, pero hindi ka nakinig. Ngayon, naghihirap ka na. Sa oras na ito, sinabi ng dalawa pang bodyguard ni Fang Deito. Tama, mahina ka, kaya pinalaki mo ang lakas ng kalaban. Inutil ka, pero hindi mo inaamin, sabi ng isa pang bodyguard. Bagamat silang tatlo ay mga bodyguard ni Fang Deito, ang kanilang relasyon ay hindi masyadong maganda. Masasabing may competitive na relasyon sa pagitan nila. In terms of strength, ang kalalabas lang talaga ang pinakamasama. Kaya naman, natural na mababa ang tingin sa kanya ng dalawa pa. Ngayong may pagkakataon, natural na hindi nila makakalimutang atakihin siya. Kung mayroon kang kakayahan, pagkatapos ay lumaban ka sa kanya, sabi ng unang bodyguard na medyo hindi kumbinsido. Let's go. Panoorin mong binugbog ko siya hanggang sa makita niya ang ngipin niya sa lupa. Pagdating ng panahon, huwag kang mawalan ng kumbinsido. Anong ingay? Manahimik kayong lahat. Galit na sabi ni Fang Deito. Wala talagang lakas ng loob na magsalita ang tatlong bodyguard. Kumunot ang noo ni Fang Deito, tumingin sa unang bodyguard at sinabing, may nasabi ba silang dalawa? Hindi daw sila aalis. Gusto nilang i-toast mo sila at humingi ng tawad. Saka lang sila aalis, mabilis na sabi ng bodyguard. Bastos, galit na sabi ni Fang Deito. Siya ay nasa industriya sa loob ng maraming taon. Maliban sa simula, nag-toast siya ng mga tao. Pagkatapos ng maraming taon, sino ang nang-ahas na hilingin sa kanya na mag-toast?
Naghahanap lang sila ng kamatayan. Panipi, kayong dalawa pumunta at baliin ang kanilang mga binti para sa akin. Sinabi ni Fang Daito sa dalawa pang bodyguard, baliin ang tatlo nilang paa. Oo, sagot ng dalawang bodyguard. Pagkatapos noon ay umalis na sila ng may malupit na ngiti. May ngiti din sa mukha ang unang bodyguard. Nanalangin pa siya sa kanyang puso na maging mas malupit si Huang Fang sa 2 taong ito. Hindi binaygo ni Huang Fang ang taong ito. Mabilis na bumalik ang 2 tao na may utos na baliin ang 3 paa ni Huang Fang. Gayunpaman, hindi nila ibinalik ang magandang balita na si Huang Fang ay baldado. Sa halip, ibinalik nila ang kanilang sariling mga pinsala. Kailangang sabihin na ang kakayahan ng 2 taong ito ay mas malakas kaysa sa naunang bodyguard. Gayunpaman, iyon lang. Mula sa pananaw ni Huang Fang, hanggat wala silang panloob na puwersa, gaano man karami ang dumating, hindi niya ito ilalagay sa kanyang mga mata. Bukod dito, sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpapigil sa 2 taong ito. Ito ay dahil nakaramdam siya ng mamamatay tao na aura mula sa 2 taong ito. Ito ay isang uri ng mamamatay tao na aura na tanging ang mga taong nakapatay noon ang magkakaroon. Malinaw, ang 2 taong ito ay pumatay ng mga tao noon. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, si Huang Fang ay mas malupit. Ang isa sa 2 ay nabali ang paa, ang isa naman ay nabali ang kamay. Kasabay nito, may iba pang mga sugat sa kanilang mga katawan. Bukod dito, ang mga pinsala ay hindi magaan. Dinala silang 2 sa private room ni Fang Daito ng mga waiter ng nightclub. Tinatayang pagkatapos ng insidente, kailangan pa nilang humiga sa ospital ng hindi bababa sa 2 o 3 buwan para gumaling. Gayunpaman, kahit na gayon, hindi sila makakabalik sa normal na buhay. Pagtingin sa 2 bodyguard na nakahandusay sa lupa na umuungol, ilang minuto na ang nakalipas ay buhay pa rin sila at sumipa. Ngayon, sila ay lubhang nasugatan. Napakapangit ng ekspresyon ni Fang Daito. Kabanata 573. WHO. Sino ba naman ang taong iyon? Sa oras na ito, wala na si Fang Daito sa mood makipaglaro sa mga babae. Napaungol siya ng malakas sa private room niya. Natalo talaga ng kabilang partido ang 3 bodyguard niya. Higit sa lahat, ang taong ito ay dumating kasama si Tianjun, na nagparamdam sa kanya ng pananakot. Boss, sinabi ng taong iyon na pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya, kung hindi, sisirain niya ang lahat ng iyong lugar. Sa oras na ito, nagpumiglas ang isa sa mga bodyguard at sinabi kay Fang Daito. Bastos, bastard, itong si Tianjun. How dare he so yabang? Malinaw, sinisi ni Fang Daito ang lahat kay Tianjun. Samantalang ang bodyguard na unang lumabas, kinikilig siya. Kanina lang, pinagtatawanan siya ng 2 taong iyon, pero sa huli, binugbog sila ni Huang Fang, mas malala pa sa kanya. Sinong nagtanong sa'yo na pagtawanan ako? Serves you right. Buong pagmamalaki ng bodyguard. Boss, ano ang dapat nating gawin? Malambing na tanong ng unang bodyguard sa kanyang amo. Tawagan ang mga tao, tawagan kaagad ang mga tao. Tawagan ang lahat ng matatawag. Gusto kong makita kung gaano kahose itong Tianjun, na pumunta sa aking lugar at kumilos ng napakasama. Galit na sigaw ni Fang Daito. Oo, boss, tatawagan ko ang mga tao ngayon. Sabi ng bodyguard, lumabas kayong lahat. Wala sa mood si Fang Daito na makipaglaro sa mga babae sa oras na ito, kaya pinalayas niya ang 2 hubot-hubad na babae sa private room. Bagamat hindi masyadong maganda ang kanyang ugali at tono, magandang balita iyon para sa 2 babae. Pinahirapan na sila ni Fang Daito. Ngayon, halatang galit si Fang Daito. Kung nanatili pa rin sila rito, baka ilabas ni Fang Daito ang galit sa kanila. Kaya, mas mabuting umalis sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, ang mga kampo ni Fang Daito na nakatanggap ng tawag ay nagsimulang sumugod sa Golden Resplendence. Parami ng parami ang dumating, at parami ng parami ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Tila nakita ng mga tao sa underworld na tila medyo seryoso ang usapin, at nagtatanong din sila kung ano ang nangyari. Gayunpaman, ang narinig nila ay dinala ni Tianjun ang mga tao sa teritoryo ni Daito Fang para manggulo. Bukod dito, kahit na hindi siya nagdala ng maraming tao sa oras na ito, sila ay napakalakas.
Si Datu Fang ay nagdusa ng isang pagkawala at ngayon ay nais maghiganti. Hindi ko masyadong pinag-isipan itong si Tianjun noon. Masyado siyang impulsive. Kanina lang ay kinuha niya ang mga teritoryong iyon. Sa oras na ito, pinakamahusay na panatilihing mababa ang profile at bumawi. Hindi pa huli ang pag-iisip tungkol sa pagpapalawak pagkatapos niyang ganap na matuno ang mga teritoryong iyon. Karaniwang gustong ipagmalaki ng mga taong ito ang kanilang katandaan. Natural, magiging mapili sila sa mga kakabangon pa lang. Kung hindi, paano nila maipapakita na ang kanilang katayuan ay nakahihigit sa iba? Hindi ba? Ang Big Head Fang ba na iyon ay isang tao na pinaglalaroan? This time, seryoso na ang kabilang partido. Sa tingin ko, malaking kawalan si Tianjun. Panipi, sa tingin ko, tapos na si Tianjun. Paano may kukumpara ang lakas niya ngayon kay Big Head Fang? Nagkusa pa nga siya para manggulo. Hindi ba ito manliligaw ng kamatayan? Ang mga taong iyon sa Jiangho ay halatang hindi mataas ang tingin kay Tianjun. Ito ay dahil masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Bukod dito, si Tianjun ay nasa teritoryo ng kabilang partido. Nag-iisip pa nga ang ilang tao kung paano gamitin ang pagkakataong ito. Para isama ang teritoryo ni Tianjun at palawakin ang sarili nilang kapangyarihan matapos pilayin ni Big Head Fang si Tianjun. Si Huang Feng at Tianjun sa pribadong silid ay halatang hindi alam kung ano ang nangyari sa labas. Matapos nilang talunin ng dalawa ang dalawang bodyguard ni Big Head Fang, nagpatuloy sila sa pag-inom. Si Tianjun ay interesado sa panloob na puwersa, kaya't patuloy siyang nagtatanong tungkol dito. Ipinapaliwanag ni Huang Feng ang ilang mga bagay na dapat bigyang pansin kapag naglilinang. Lahat ito ay mula sa karanasan. Iyon ang karanasang ibinubuod ni Huang Feng mismo. Napakahalaga nito. Natural na alam ito ni Tianjun, kaya seryoso siyang nakinig. Ibibigay ko sa iyo ang cultivation manual bukas. Bawiin mo at ikaw ang mag-isa sa paglilinang. Kung may hindi mo naiintindihan, maaari mo akong tanungin. Siyempre, matagal na rin akong hindi naglilinang, kaya maaaring may mga bagay na hindi ko alam. Maaari nating pag-usapan ito ng sabay-sabay, sabi ni Huang Feng kay Tianjun. Sa katunayan, ang booklet ay nasa storage ring ni Huang Feng. Matapos itong ipakita kay Bai Xiaoro, ibinalik ang 7 Luminaries Invincible Technique. Gayunpaman, si Huang Feng ay malinaw na hindi maaaring mag-conjure ng internal force technique sa harap ni Tianjun, kaya maaari na lamang siyang maghintay hanggang bukas. Sige, talagang maglilinang ako ng seryoso. Saad ni Tianjun. Bang! Ang pinto ng pribadong silid ni Huang Feng ay marahas na sinipa mula sa labas ngayong gabi. May mga pumasok ulit. Si Huang Feng ay medyo naiinip na sa kabilang partido na palaging pumapasok ng unti-unti. Naisip niya sa kanyang puso na kung hindi pa rin darating ang kabilang partido sa pagkakataong ito, diretso siyang kakatok sa pinto. Anyway, alam na niya ang lokasyon ng kabilang partido. Sa kabutihang palad, ang mga taong dumating sa pagkakataong ito ay hindi binaygo si Huang Feng. May ilang taong pumasok. Maliban sa pinuno, ang iba ay may dalang armas. Pagkapasok ng pinuno, sinilip niya ang pribadong silid. Pagkatapos ay lumingon ang mga mata niya kay Tianjun at sinabing, Tianjun, you are quite bold. A few days ago, hindi ka nang ahas na makita ang mga tao ko. Ngayon, pumunta ka talaga sa teritoryo ko para manggulo. Hindi mo talaga alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Nang marinig ni Tianjun ang boses na ito, sumenyas siya kay Huang Feng at sinabi sa kanya na dumating na ang pangunahing tao. Pagkatapos, tumingin siya sa kabilang partido at sinabing, Fang Datu, hindi ba patuloy akong ginugulo ng mga tao mo ilang araw na ang nakalipas? Ngayon, nandito ako. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Panipi, lumaki ang tapang mo. Yung alipors ba sa tabi mo ang nagbigay ng lakas ng loob sa'yo? Sabi ni Fang Datu na may ngiti sa labi. Hindi siya ang alipors ko. Sabi ni Tianjun na may seryosong mukha. Noong una, gustong sabihin ni Tianjun sa lahat na si Huang Feng ang kanyang boss. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na magkaroon ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga tao sa underworld, kaya hindi na siya muling ipinakilala ni Tianjun. Hindi sinabi ni Tianjun ang partikular na pagkakakilanlan ni Huang Feng, kaya may ilang pagdududa pa rin si Fang Datu tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng.
Nang makitang tila iginagalang ni Tianjun si Huang Feng, lalo siyang na-curious sa kanyang puso. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang oras para mag-usisa. I don't care who he is. Ngayon, pumunta ka sa pwesto ko para manggulo. Huwag mo nang isipin na umalis ka ng One Piece. Fang Dato, nabalitaan ko na kumuha ka ng trabaho ngayon. Ito ay para turuan ng leksyon ang isang taong tinatawag na Huang Feng. Sa oras na ito, biglang itinaas ni Huang Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Fang Dato at sinabi. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Fang Dato ang hitsura ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya kilala si Huang Feng. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, nagbago ang kanyang mukha. Ngayon lang niya kinuha ang trabahong ito. Hindi niya inaasahan na alam na ng kabilang partido. Hindi kaya may nunal sa paligid niya. Kabanata 574. Sinulyapan ni Fang Dato ang mga tao sa paligid niya na may malungkot na ekspresyon, ngunit wala siyang nakita. Limitado ang mga taong nakakaalam nito, kaya binalak ni Fang Dato na imbestigahan ito mamaya. Tama, paano mo nalaman? Dahil sinabi na ng kabilang partido, halatang alam na niya ang tungkol dito, kaya walang itinago si Fang Dato. You don't need to know how I know. I just want to ask you, anong gagawin mo? Tanong ni Huang Feng. Kung ano ang gagawin ko, iyon ang aking negosyo. Ito ay wala sa iyong negosyo. Sabi ni Fang Dato. Ganun ba? Mahina na sinabi ni Huang Feng, sa tingin ko sa iyong pagkatao, hindi mo siya papakawalan ng ganoon kadali, tama ba? So ano, sino sa underworld ang hindi nakakaalam ng estilo ko sa paggawa ng mga bagay? Hindi naman ito kakaiba, walang pakialam na sabi ni Fang Dato. Totoo yan, sino ang hindi nakakaalam na ikaw, Fang Dato, ay gumagawa ng mga bagay ng walang awa. Huwag mag-iwan ng anumang pahinga. Ngunit, sa palagay ko, dapat kang sumuko sa trabahong ito, sabi ni Huang Feng. Who the fuck are you? Bakit masyado kang pakialam sa negosyo ko? Naiinip na sabi ni Fang Dato. Nako, nakalimutan kong magpakilala. Biglang natauhan si Huang Feng at sinabing, ang pangalan ko ay Huang Feng, ang Huang Feng na tuturuan mo ng leksyon. Ikaw si Huang Feng, sabi ni Fang Dato na puno ng pagtataka ang mukha. Kahit na tinanggap niya ang trabahong ito na may tiyak na layunin, wala siyang gaanong alam. Kung sino si Huang Feng at kung ano ang hitsura niya, kailangan niyang alamin para sa kanyang sarili. Sa orihinal, gusto niyang simulan ang pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ni Huang Feng bukas para matapos niya ang trabahong ito sa lalong madaling panahon. Pero, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ang magkukusa na lumapit sa kanya, paanong hindi siya magugulat. Tama, ako si Huang Feng. Sinabi ni Huang Feng, paano, isaalang-alang ang mungkahi ko ngayon lang. Magkunwaring hindi mo alam ang tungkol dito. Hindi mo alam ang aking puwet. Sinabi ni Fang Dato, originally, gusto kong imbestigahan ang iyong pagkakakilanlan para mahanap kita. Sinong mag-aakala na ang brat mo ay hahanapin ng kamatayan at ihahatid ang iyong sarili sa akin? Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. So sinasabi mo na kailangan mo akong turuan ng leksyon? Tanong ni Huang Feng. So ano? Sabi ni Fang Dato. Pagkatapos, na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, akala ko noong una ay kakailanganin ito ng ilang oras at pagsisikap, ngunit ngayon ay tila nakilala ko ang isang tanga. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay at sinabing, pumunta ka at baliin mo ang kanyang mga binti. Tandaan mo, hindi mo siya mabubugbog hanggang mamatay, ngunit ang amo ay kailangang buhay. Pagkatapos magsalita ni Fang Dato, umatras siya sa gilid. Lumapit ang kanyang maliliit na kapatid. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang tinawagan ni Fang Dato. Hindi sapat ang laki ng kwarto ni Huang Feng, kaya maraming tao ang hindi makakapasok sa ngayon. Ang bawat isa sa kanila ay sumisigaw sa koridor sa labas. Sa pagkakataong ito, ang mga taong ito ay dumating na handa. Hindi sila dumating na walang armas tulad ng dati, ngunit bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata sa kanilang mga kamay. May mga baseball bat, dagger, nunchakus, at iba pa. Mayroon silang lahat ng uri ng mga bagay. Nagmumura ang kanilang mga bibig habang naglalakad sila. Patungo kay Huang Feng. Inaasahan ni Fang Dato si Huang Feng na magpapakita ng takot na ekspresyon. Gayunpaman, nabigo siya. Si Huang Feng ay nakatayo pa rin doon. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya.
Parang hindi tao ang mga taong ito sa harap niya, kundi mga puppet. Tungkol sa iyong desisyon, ipinapahayag ko ang aking pagsisisi. Sumulyap si Huang Feng kay Fang Dato at sinabing, may gustong sabihin si Fang Dato, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkalabo sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos, ang lugar kung saan orihinal na nakatayo si Huang Feng ay wala na doon. Bago pa siya makapag-react, umalangaw-ngaw sa silid ang tunog ng mga kamao na tumatama sa laman, na sinundan ng masakit na mga daing. Ang mga tunog na ito ay napakapamilyar kay Fang Dato, lahat sila ay ginawa ng kanyang maliliit na kapatid. Kaya, nakita ni Fang Dato ang isang eksena na ikinagulat niya. Isang figure ang nagpabalik-balik sa gitna ng kanyang maraming maliliit na kapatid. Saan man pumunta ang figurang ito, ang kanyang maliliit na kapatid ay parang trigo na pinuputol. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa. Walang sino man ang naging exception. Pinagpapawisan na ang noo ni Fang Dato. Gulat niyang tiningnan ang eksena sa harapan niya. Napakaraming taon na siyang lumabas, at parang hindi pa siya nakakita ng mga eksperto. May ilang eksperto pa nga sa paligid niya sa kanyang mga mata. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na ang kanyang kahulugan ng isang eksperto ay maaaring mali. Ang mga ekspertong iyon sa kanyang mga mata ay walang halaga kumpara sa figurang ito sa kanyang harapan. Panipi, hindi siya tao, hindi siya tao. Bulong ni Fang Dato. Naunawaan na niya na ang figurang nag-aalaga sa kanyang maliliit na kapatid ay si Huang Feng, ang taong gusto niyang turuan ng leksyon noon. May gustong gawin si Fang Dato para mabago ang sitwasyon sa harap niya, ngunit nalaman niyang wala siyang magagawa. May gusto siyang sabihin, ngunit nang umabot sa bibig niya ang mga salita, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Laging iniisip ng mga tagalabas na si Fang Dato ay isang mabangis na tao. Kung tutuusin, siya lang mismo ang nakakaalam na simula nang maging kuya siya ay lalo pang lumiit ang kanyang tapang. Mas takot pa siya sa kamatayan kaysa dati. Ayaw niyang mawala ang kasalukuyang buhay niya, kaya naging malupit siya sa mga kumakalaban sa kanya. Gusto niyang supilan sila at takutin siya. Doon lamang siya makaramdam ng ligtas. Gayunpaman, ngayon, ang itsura ni Huang Feng ay nakadama sa kanya ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Medyo nagsisi siya sa pagtanggap sa misyong ito. Bagaman natapos niya ang gawaing ibinigay ng kabilang partido, at maaaring yakapin ang hita ng kabilang partido, ngunit iyon ay sa ilalim ng saligan na maaari niyang tapusin ang gawain na ibinigay ng kabilang partido. Ngayon, tila napakahirap ng bagay na ito, at tila hindi niya ito makukumpleto. Habang hinahayaan ni Fang Dato na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon, lahat ng kanyang maliliit na kapatid na lalaki na pumasok sa pribadong silid ay itinumba ni Huang Feng. Ang kanyang mga tao ay nakahiga sa sahig. Ang ilan sa kanila ay hindi alam kung ano ang nangyari hanggang sa sila ay natamba. Gayunpaman, nang gusto niyang bumangon muli, nalaman niyang napakasakit ng kanyang katawan. Sa maikling panahon, wala nang paraan para bumangon muli. Sa ilalim ng medyo natatakot na mga mata ni Fang Dato, hindi tumigil si Huang Feng. Sa halip, diretso siyang lumabas ng private room. Malinaw na ayaw tumakas ni Huang Feng. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangan. Lumabas siya para maghanap ng gulo sa mga taong iyon sa koridor sa labas. Sa oras na ito, dahil masyadong malaki ang kilusan dito, ang ilan sa mga tao sa iba pang mga pribadong silid ay lumabas upang manood. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na lumapit. Nakatingin lang sila sa malayo. Sa ilalim ng pagtataka ng lahat, pinatumba ni Huang Feng ang lahat ng mga taong may mga sandata sa koridor. Hindi siya tao, hindi talaga siya tao. Sa oras na ito, hindi lamang si Fang Dato ang bamulong, maging ang mga nakapaligid na tao ay ganoon din ang iniisip. Sa koridor kasi, 50 hanggang 60 tao. Wala pang 3 minuto, lahat sila ay pinatumba ni Huang Feng. Para kay Huang Feng mismo, hindi siya nasaktan. Kabanata 575. Paano na? Pwede ba tayong mag-usap? Panipi, sa mga mata ni Fang Dato, si Huang Feng ay hindi isang tao, ngunit sa sandaling ito, siya ay kalmado na nakatayo sa kanyang harapan, mahinahong nakatingin sa kanya. May bahagyang ngiti pa ang mukha niya. Sa nakaraang palitan, hindi man lang pinagpawisan si Huang Feng. Gayunpaman, naisip ni Huang Feng na ang kanyang ngiti ay banayad, ngunit sa mga mata ni Fang Dato, ito ay walang pinagkaiba sa ngiti ng isang demonyo.
Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at hindi man lang siya naglakas loob na tingnan ang mga mata ni Huang Feng. Ikaw, gusto mong kausapin, pag-usapan ang ano? Gustong-gusto ni Fang Dato na gumanap ng mas mahusay, ngunit ang nanginginig niyang katawan at labi ay ganap na nalantad kung gaano siya kinakabahan at natatakot ngayon. Ang pagganap ni Fang Dato ay nakita ng lahat ng naruroon. Bakas sa mukha ni na Huang Feng at Tianjun ang pagkadismaya. Maging ang especially iya na inilagay ni Tianjun sa lugar ni Fang Dato ay minamaliit din ang pagganap ni Fang Dato. Para naman sa mga kampa ni Fang Dato, nang makita nila ang nakakahiyang performance ng kanilang amo, marami sa kanila ang may hinanakit sa mukha. Gayunpaman, mayroon ding ilan na may paghamak. Sa linya ng trabaho nila, normal lang sa kanila ang mabugbog at masugatan. Gayunpaman, ang kasalukuyang pagganap ni Fang Dato ay masyadong nakakahiya. Mag-usap tayo, sino ang gustong turuan mo ako ng leksyon? Umupo si Huang Feng sa sofa at sinabi. Gusto talaga ni Fang Dato na tumalikod at tumakas, ngunit alam niyang hindi siya makakatakas sa kontrol ni Huang Feng, kaya hindi siya pinakinggan ng kanyang katawan. Ako, hindi ko masabi. Napatikip ng ngipin si Fang Dato at nag-aalangan na sinabi. Hindi masabi. Tumingin si Huang Feng kay Fang Dato at mahinang inulit ang kanyang mga salita. Pagkatapos, dumampot siya ng fruit knife at lumutang lampas kay Fang Dato. Narinig agad ang sigaw ni Fang Dato. Ah, kamay ko, kamay ko. Hinawakan ni Fang Dato ang kanyang dumudugong kamay at malakas na sumigaw. Dumating si Huang Feng sa pagkakataong ito na may layuning ipakita ang kanyang kapangyarihan. Bukod dito, binigyan niya ng pagkakataon ng kabilang partido ngayon lang, ngunit halatang hindi ito naintindihan ng kabilang partido. Si Huang Feng ay natural na hindi magiging magalang sa kanya ngayon. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ko magagarantiya na magiging maayos ang iyong natitirang mga daliri. Nilalaro ni Huang Feng ang punyal habang nakatingin kay Fang Dato. Hindi siya mukhang balisa o nag-aalala man lang. Parang ang pumutol lang sa isang daliri ni Fang Dato ay hindi siya kundi ibang tao. Sasabihin ko sa'yo ang lahat. Tumingin si Fang Dato kay Huang Feng, pagkatapos ay tumingin sa sarili niyang daliri. Mabilis niyang sabi sa nanginginig na boses. Sa oras na ito, wala siyang anumang intensyon na ilihim si Kai Tian. Sa kanyang puso, siya ang palaging pinakamahalaga. Ngayong nanganganib na ang kanyang buhay, paano pa niya naiisip ang iba? Magsalita ka, si Kai Tian ang nagsabi na turuan kita ng leksyon. Babol-iin daw niya ang mga paa mo. Mabilis na sabi ni Fang Dato. Si Kai Tian, sino siya? Sabi ni Huang Feng na may pagdududa. Sinaktan ba niya ang gayong tao? Hindi ba dapat si Pang Chengfo ang nag-utos nito? Si Huang Feng ay may mga hula noon. Tinanong niya si Fang Dato para kumpirmahin lang. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng sagot na iba sa kanyang inaakala. Nang makitang si Huang Feng ay tila hindi naniniwala sa kanya, mabilis na sinabi ni Fang Dato. Ang Kai Tian na iyon ay ang nag-iisang anak na lalaki ni Kai Yud. Siya ay isang sikat na young master sa ating Qing province. Kung bakit niya sinabi sa akin na turuan ka ng leksyon, hindi ko alam. Kaya siya iyon, sabi ni Huang Feng sa realisasyon. Sa katunayan, nakilala na niya noon si Kai Tian. Ito ay noong siya ay kinaladkad ni Qiu Ningshuang bilang isang kalasag. May kung anong conflict talaga sa kanilang dalawa. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang oras, halos nakalimutan na ni Huang Feng ang tungkol kay Kai Tian. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya naalala si Kai Tian sa unang pagkakataon. Nagkaroon ng ilang salungatan sa pagitan ng dalawa dahil kay Qiu Ningshuang. Hindi kaya sa pagkakataong ito, dumating si Kai Tian para turuan siya ng leksyon dahil sa sarili niyang ideya, at wala itong kinalaman kay Pang Chengfo. Inisip ito ni Huang Feng at naramdaman niyang hindi ito tama. Kung gusto ni Kai Tian na maghayganti sa kanya, hindi na siya maghihintay ng ganoon katagal. Dapat matagal na niya itong ginawa. Ang relasyon ni Kai Tian kay Pang Chengfo ay napakakaiba. Nang dumating si Pang Chengfo sa lalawigan ng Qing, espesyal siyang nagdaos ng isang party para salubungin si Pang Chengfo. Sa katunayan, tama si Huang Feng. Hindi siya pinuntahan ni Kai Tian dahil sa sarili niya. Bagamat nagkaroon ng alitan sina Kai Tian at Huang Feng dahil sa usapin ni Qiu Ningshuang, pinag-isipan ito ni Kai Tian pagkatapos. Si Huang Feng ay isang kalasag lamang na hinayla ni Qiu Ningshuang.
Sa kanyang opinyon, walang dapat ikabahala si Huang Feng. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nakalimutan pa niya ang tungkol kay Huang Feng. Sa pagkakataong ito, nang marinig niya na gusto ni Pang Chengfo na turuan si Huang Feng ng leksyon, hindi kinonekta ni Kai Tian ang Huang Feng sa bibig ni Pang Chengfo sa Huang Feng na may alitan sa kanya. Hindi niya alam na ang dalawang Huang Feng na ito ay iisang tao. Gayunpaman, kahit na hindi alam ni Huang Feng kung ang bagay na ito ay may kinalaman kay Pang Chengfo, pagkatapos malaman ang lokasyon ni Kai Tian, mayroon siyang layunin. Kung may kinalaman ba ito kay Pang Chengfo, malamang na kailangan niyang tanungin si Kai Tian. Well, seeing that your attitude is good, today's matter, let's forget about it. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi. Nang makita na ang mukha ni Fang Dato ay nagpakita ng bakas ng kagalakan, muling sinabi ni Huang Feng, ngunit, kailangan mong ibigay ang kalahati ng iyong teritoryo kay Tianjun. Ano? Ibigay sa kanya ang kalahati ng teritoryo ko. Hindi pwede yun. Narinig ni Fang Dato ang mga salita ni Huang Feng at walang iniisip na sinabi. Shua, bumagsak lang ang boses ni Fang Dato, at ang punyal sa kamay ni Huang Feng ay umikot muli sa kamay ni Fang Dato, biglang naputol ang isa pang daliri. Sobrang sakit. Muling nagpakawala si Fang Dato ng isang malungkot na tili. Inuutusan kita, hindi nakikipag-ayos sa iyo. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi, Oo, alam ko, ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng teritoryo ko. Tiniis ni Fang Dato ang sakit at mabilis na sinabi, ngunit nang ibaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumislap ng matinding liwanag na kahit si Huang Feng ay hindi napansin. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Fang Dato. Tumayo siya, tumango at sinabing, mabuti naman, sana gawin mo ang ipinangako mo sa lalong madaling panahon, kung hindi. Araw-araw kitang kachat. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Huang Feng at naglakad palabas, at sumunod si Tianjun sa likuran niya. Ngayon, hiniling niyang sumama kay Huang Feng dahil gusto niyang tulungan si Huang Feng, ngunit sa huli, hindi siya tumulong. Hindi kailangan ni Huang Feng ang kanyang tulong, nalutas niya ang lahat ng mag-isa. Dahil dito, medyo nadismaya siya, ngunit kasabay nito, mas nakatutok siya sa darating na pagsasanay. Boss, okay ka lang. Pagkaalis ni na Huang Feng at Tianjun, lumapit ang nakababatang kapatid ni Fang Dato at nag-aalalang nagtanong. Sinampal siya ni Fang Dato at galit na sinabi, bulag ka ba, mukha ba akong okay? Dalhin mo ako sa ospital dali. Panipi, Kabanata 576. Pagkaalis ni Huang Feng, galit na galit si Fang Dato sa kanyang mga kampan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, natuklasan ni Fang Dato na ang mga mukha ng maraming tao ay hindi na nagpapakita ng takot at paggalang, ngunit hindi kasiyahan at hinanakit. Obviously, dahil sa performance niya ngayon lang siya nawala ng mukha sa harap ng mga underlang na ito. Huang Feng, kasalanan mo ang lahat, hintayin mo ako, hindi kita bibitawan. Sigaw ni Fang Dato sa kanyang puso. Hindi man siya gaanong matapang, mas inaalala niya ang kanyang katayuan at kasalukuyang buhay. Hiniling sa kanya ni Huang Feng na ibigay ang kalahati ng kanyang teritoryo, na hindi gaanong naiiba sa pagpatay sa kanya. Hanggat na ibigay niya ang kalahati ng kanyang teritoryo, hindi magiging malaki ang kanyang natitirang teritoryo. Sa oras na iyon, ang mga taong nasaktan niya noon ay hindi magalang sa kanya. Tiyak na gagawa sila ng hakbang sa kanya at pagkatapos ay i-annex siya. Sa makatuwid, hindi siya papayag na ibigay ang kanyang teritoryo. Pumayag lang siya kay Huang Feng na isang delaying tactic lang. Si Huang Feng at Tianjun ay talagang nalinlang ng kanyang dating duwag na hitsura, sa pag-aakalang hindi siya maglalakas loob na maglaro. Gayunpaman, pagkatapos ng usapin ngayon, ang prestihiyo ni Fang Dato sa kanyang mga kampan ay nabawasan ng husto. Ang kanyang nakaraang pagganap ay masyadong nabawasan ang kanyang reputasyon. Hindi lang iyon, ang usapin ngayon ay mahigpit na binantayan ng maraming tao sa underworld. Mabilis din nilang nalaman na bagamat tumawag si Fang Dato ng maraming tao upang harapin sina Huang Feng at Tianjun, sina Huang Feng at Tianjun ay hindi nagtamo ng anumang pinsala at umalis sila ng ligtas. Hindi lang iyon, pinutol din nila ang dalawang daliri ni Fang Dato. Ang resultang ito ay naging sanhi ng pagbagsak ng eyeballs ng mga taong nagmamalasakit sa bagay na ito.
Gayunpaman, sa parehong oras, naunawaan din nila na sina Huang Feng at Tian Jun ay napakalakas. At saka, hindi pa dapat tapos ang usapin nila ni Fang Dato. Dahil pumayag na si Fang Dato na ibigay ang kalahati ng kanyang teritoryo kay Tian Jun, ang iba ay maghihintay ng pagkakataon. Kung ibibigay ni Fang Dato, ang lakas ni Fang Dato ay lubhang mababawasan. Sa oras na iyon, ito ay isang magandang panahon upang isama siya. Kung hindi ibibigay ni Fang Dato, magkakaroon ng mas matinding salungatan sa pagitan nila ni Tian Jun. Sa oras na iyon, magkakaroon ng pagkakataon ng mga bystanders na isama sila. Sa makatuwid, ang lahat ay naghihintay para sa follow-up ng bagay na ito. Tulungan mo akong magtanong tungkol sa kay Tian na ito, mas detalyado ang mas mahusay. Pagkatapos umalis sa nightclub, sinabi ni Huang Feng kay Tian Jun. Kung ito man ang bagay na gustong gawin ni kay Tian para sa kanyang sarili o para kay Pang Chengfo, dapat itong lubusang lutisin ni Huang Feng. Okay, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Sabi ni Tian Jun, marami na siyang subordinate ngayon. Sa mga tuntunin ng pakikipaglaban, maaaring hindi nila matulungan si Huang Feng, ngunit hindi isang problema ang magtanong tungkol sa impormasyon. Tumango si Huang Feng. Ito ang naging bentahe ng pagkakaroon ng mga subordinate. Para sa mga bagay na tulad nito, hindi niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili. May gagawa nito para sa kanya. Ito ay talagang mas maginhawa kaysa dati. Pagkatapos noon, naghiwalay sina Huang Feng at Tian Jun. Bumalik si Tian Jun upang samahan ang kanyang kapatid na babae, at si Huang Feng ay bumalik upang alagaan ang lalaki at ang lobo. Sa ibang espasyo-oras, sa oras na ito, tanghali na. Nasa maluwag na meeting room si Leader Qiu at ang kanyang mga subordinate sa oras na ito. Magsumbong, pinuno, wala pang 10 li ang layo ng kalaban dito. Kasalukuyan silang naglalagay ng kampo. Sa oras na ito, tumakbo ang isang scout at nagulat sa isang tuhod. Napakabilis nilang dumating. May nagsabi, anong kinatatakutan mo? Grupo lang sila ng mga talunan. Tama, ano ba ang dapat katakutin? Hindi sapat ang pagkamatay nitong mga nakaraang araw. This time, dumating na naman sila. Marami sa mga pinuno ay walang masyadong tensyon o takot sa kanilang mga mukha. Sa panahong ito, nakaranas sila ng maraming labanan. Hindi na sila ang mga bumpkin na may mga espada. Noong panahong iyon, wala silang karanasan, ngunit maaari nilang talunin ang hukbong kanluranin. Not to mention, mas experienced na sila ngayon, kaya mas nabawasan ang takot nila. Ilang tao meron sila? Tanong ni Leader Qiu sa oras na ito. Mga 50,000. Nang marinig ang tugon ng scout, ang lahat ay mas nakaka-relax. Ang kabilang panig ay hindi lamang natalo sa kanila, ngunit mayroon ding mas kaunting mga tao kaysa sa kanila. Ano ang dapat katakutin? Nakahinga rin ng maluwag si Leader Qiu. Ang kabilang panig ay mayroon lamang 50,000 katao, ngunit mayroon siyang 300,000 katao. Bukod dito, sila ang nagtatanggol na panig, na mas may pakinabang. Sa makatuwid, sa kanyang palagay, ang labanang ito ay magtatagumpay kahit paano pa ito labanan. Pero this time, nagpipigil na siya ng galit. Direkta niyang baldado si Suke, ang dating general ng hukbo. Nais niyang patunayan na ganap niyang kaya niyang pamunuan ng hukbo sa labanan. Hindi mahalaga kung sino ang nawawala. Sa ganitong paraan, sa hinaharap, walang maglalakas loob na ipakita ang kanilang katandaan sa kanyang harapan at magsalita sa kanyang likuran. Sabihin sa iba na palakasin ang pagbabantay at bigyang pansin ang mga galaw ng kalaban sa lahat ng oras, sabi ni Leader Qiu. Oo, kinuha ng taong iyon ang order. Kasabay nito, ang tirahan ni Supe ay napakatahimik sa oras na ito. Noong nasa poder siya noon, maraming tao ang bumisita sa kanya at gustong makipagrelasyon sa kanya. Gayunpaman, dahil si Supe ay hindi na pinagkakatiwalaan ni Leader Qiu, ang mga napakakaibigan sa kanya noon ay biglang nawala. Ang dahilan kung bakit halos wala na ito ay dahil may isang tao na hindi nagbago ang kanyang saloobin kay Supe kahit na si Supe ay wala na sa mahalagang posisyon. Madalas siyang bumisita kay Supe, at ang kanyang mga salita ay napakagalang kay Supe. Ang taong ito ay si Wang Danyo. Dati siyang pastol ng landlord. Hindi siya masyadong matalino, ngunit mayroon siyang maraming lakas. Talagang isa siyang mabangis na general sa larangan ng digmaan.
Lubos na hinangaan ni Wang Danyo si Su Pei. Pakiramdam niya ay isang taong may utak si Su Pei. Kahit na si Su Pei ay hindi na nagustuhan ni Leader Qiu, hindi nagbago ang opinyon ni Wang Danyo kay Su Pei. Sa kasamaang palad, si Wang Danyo ay isang maliit na pinuno lamang sa ilalim ng utos ni Leader Qiu. Kahit na magsalita siya para kay Su Pei, walang makikinig. General Su, alam mo ba na may hukbo sa labas ng lungsod? Sinabi ni Wang Danyo kay Su Pei. Kuya Wang, tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Huwag muna akong tawaging general, sabi ni Su Pei. Tungkol sa kung ano ang nangyari sa labas ng lungsod, sa palagay ko ay dapat malaman ng mga tao sa Plum County. Kaya lang hindi ko alam ang laki ng kalaban. Hindi man lang ako pinapaakyat ng pinuno ngayon sa pader ng lungsod. Sobra naman si leader. Paano kanya nagagawang ganito? Malungkot na sabi ni Wang Danyo. Hindi niya naunawaan ang malalaking prinsipyong iyon, ni hindi niya naunawaan ang mga liko at liko. Ang alam lang niya ay may kakayahan at tapat si General Su kay Leader Qiu. Ngayong nahulog na siya sa puntong ito, sobra na si Leader Qiu. Sige, huwag mong sabihin ang mga bagay na ito. Hindi maganda kung marinig ito ng mga tao. Gayun din, huwag kang pumunta sa aking lugar sa hinaharap. Madadami ka, sabi ni Su Pei. Kabanata 577. Ano ba ang dapat ikatakot? Ako, si Wang Danyo, ay palaging gumagawa ng mga bagay ng may malinis na budi. Tsaka hindi naman ako snob. Si General Su ay isang taong hinahangaan ko. Kahit na wala ka ngayon, ako, si Wang Danyo, ay igagalang ka pa rin. Sabi ni Wang Danyo, tumingin si Su Pei sa kanya at walang magawang umiling. Alam niya kung anong klaseng tao siya. Napakasimpleng tao niya. Kapag nakapagpasya na siya sa isang bagay, mahirap magbago ng isip. Ang ganitong uri ng tao ay kadalasang madaling pakisamahan. Hanggat tama ang ugali mo, wala siyang pakialam sa pagkatao mo. General Su, sa palagay mo kaya natin talunin ang hukbo ng imperial sa labas ng oras na ito? Biglang tanong ni Wang Danyo. Sa katunayan, ito ang layunin ng kanyang pagbisita ngayon. Bagamat siya ay simple ang pag-iisip, ipinanganak siya upang lumaban sa larangan ng digmaan. Siya ay may likas na pakiramdam para sa digmaan. Nang dumating ang kanlurang hukbo, umakyat siya sa tuktok ng pader ng lungsod at tiningnan ang kampo ng kaaway mula sa malayo. Nadama niya na ang Western Army ay hindi simple. Hindi sila tulad ng huling pagkakataon, noong sila ay nagtatayo ng kampo at nagkakagulo. Gayunpaman, ang mga tao sa labas ngayon ay napaka-organisado at organisado. Nakaramdam siya ng bakas ng pag-aalala. Ang hukbong dumating sa pagkakataong ito ay halatang hindi madaling harapin. Sa revolusyonaryong hukbo, higit niyang hinangaan si Su Pei sa usapin ng militar. Sa makatuwid, siya ay espesyal na dumating upang bisitahin at humingi ng payo. Hindi ko alam. Umiling si Su Pei at sinabing, logically speaking, bago tayo lumawak, natalo na natin ang Western Army minsan. Sa pagkakataong ito, dapat walang problema. Gayunpaman, pakiramdam ko ay hindi pala kaibigan ng Western Army sa pagkakataong ito. Gayunpaman, wala akong anumang detalyadong impormasyon na hatulan, kaya ito lang ang aking nararamdaman at hula. General Su, ganito rin ang pakiramdam ko. Ngayon, pumunta ako sa kampo ng kabilang panig at nalaman kong mas malakas sila kaysa dati. Kung bakit mas malakas sila, hindi ko masabi, si Danyo. Medyo nahihiya na sabi ni Wang Danyo. Kung gayon, hindi mo iniulat ang iyong mga natuklasan. Tanong ni Su Pei. Ako nga, bakit hindi? Nakakagalit ang pag-uusapan dito. Galit na sinabi ni Wang Danyo, akala nilang lahat ay nag-o-overthink ako at natatakot. Akala pa nila ay nakikialam ako at pinalayas ako. Bagamat hindi lumahok si Su Pei sa mga talakayan sa panahong ito, alam niya na ang mga pinuno ng revolusyonaryong hukbo ay karaniwang optimistiko tungkol sa bagay na ito. Kasi minsan natalo na nila ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito, mas may karanasan at mas malakas sila. Walang dahilan para matalo sila. Ang buong revolusyonaryong hukbo, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay napuno ng nakaka-relax na kaisipan. Bagamat ang mentalidad na ito ay nagpapahintulot sa kanila na gumanap ng mas mahusay sa labanan, makakaapekto rin ito sa kanilang paghuhusga at paggawa ng desisyon. Ito ay lubhang mapanganib. Sa kasamaang palad, si Su Pei ay walang anumang posisyon ngayon.
Gustuhin man niyang magbigay ng kanyang opinyon, walang makikinig, kaya sa puso lang niya nag-aalala. Kailangan nating maghanda sa lalong madaling panahon, sabi ni Su Pei. General Su, makikinig ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos mo sa akin, sabi ni Wang Danyo. Sige, kahit na si Wang Danyo ay walang maraming subordinate, ito ay mas mabuti kaysa wala. Bilang karagdagan, nagdala siya ng higit sa 1,000 tao. Marahil ay may pakinabang sila pagdating ng panahon. Habang ang Revolutionary Army ay nakaka-relax, ang Western Army sa labas ay hindi rin masyadong kinakabahan. Marami sa kanila ang nakapunta na dito dati. Gayunpaman, ang oras na iyon ay hindi nagdala sa kanila ng magagandang alaala. Sa oras na iyon, sila ay natatalo sa pagkataranta. Marami sa kanila ang hindi man lang alam kung ano ang nangyayari bago mamatay ang kanilang pinunong general. Ang mga tropang nawalan ng commander ay ikinalat ng kabilang partido. Marami sa kanila ang hindi alam kung ano ang nangyayari at tumakas kasama ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito, marami sa kanila ang pumunta rito na may layuning maghiganti at mabawi ang kanilang dignidad. Mababa ang tingin sa kanila ng Revolutionary Army, na natalo sa kanila, ngunit paanong ang mga sundalo ng Western Army ay titingin sa mga bumpkan na iyon? Sa kanilang opinyon, ang nakaraang pagkatalo ay walang kinalaman sa kanila. Hindi sa kanila ang dulot nito. Gayunpaman, nakaramdam pa rin sila ng kahihiyan. Sa pagkakataong ito, nais nilang ipaalam sa mga tao sa lungsod na ang Western Army ay hindi tulad ng nakita nila noon. Hindi agad nagpahinga si Zhou Kai. Bilang isang general na umakyat mula sa ibaba, alam niya kung ano ang gagawin upang magtrabaho para sa kanya ang mga sundalong nasa ilalim niya. Dahil dito, kapag nagtatayo sila ng kampo, madalas na lumilitaw ang figure ni Zhou Kai sa gitna ng mga sundalo. Kahit na kumakain at nag-uusap sila, lilito din ang figure ni Zhou Kai. Dahil dito, napakalapit ng mga sundalo sa kanya. Bukod pa rito, sa panahon ng labanan, si Zhou Kai ay madalas na lumilitaw sa singil. Ito ay nagpapataas ng moral ng mga sundalo. General, maganda ang moral ng mga kapatid sa ibaba. Lahat sila ay naghahanda para mahugasan ang kahihiyan bukas. Isang field officer ang pumunta sa harap ni Zhou Kai at nagsabi. Tumango si Zhou Kai na may kasiyahan. Ito ang gusto niyang makita. Napakahalaga ng moral ng isang hukbo. Ang isang hukbo na may mataas na moral ay kadalasang makakapagpakita ng lakas na higit pa sa kanilang sarili. Pagkatapos magtayo ng kampo, ayusin mo ang mga kapatid na nagpapatrolya. Ang iba pa sa mga tao ay may magandang pahinga. Sa mga oras na ito, kami ay nasa kalsada. Lahat ay nagtrabaho ng husto. Magpahinga ng maayos. Bukas, direktang sasalakayin natin ang Mei County. Sabi ni Zhou Kai, huwag kang mag-alala. Maikli ang mga pader ng Mei County at makitid ang ilog. May grupo ng mga bumpkan na nagtatanggol sa loob. Siguradong hindi nila mapipigilan ang pag-atake natin. Confident na sabi ng subordinate niya. Masarap magkaroon ng kumpiyansa. Gayunpaman, kung hindi ka gumanap ng maayos bukas, huwag mo akong sisihin sa pagpaparusa sa batas ng militar. Malamig na sabi ni Zhou Kai. Oo, sumagot naman ang mga nasasakupan niya. Ang kanilang mga puso ay unti-unting nagsisimulang magtipon ng layuning pumatay. Nagkaroon ng pagpatay na layunin sa labas ng lungsod. Sa oras na ito, mayroon ding pagpatay na layunin sa lungsod. Gayunpaman, ang nakamamatay na hangarin na ito ay hindi nakadirekta sa Western Army sa labas. Itinuro ito sa isang malaking pamilya sa lungsod. Inosente ako, hindi ako nakipagsabuatan sa kalaban. Bina-frame mo ako, gusto kong makita ang pinuno ng grupo. Binigyan ko siya ng maraming suporta noon. Hindi mo ito magagawa sa akin. Panipi, sa oras na ito, sa harap ng isang malaking bahay sa Mei County, may mga nakatayong sundalo. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata sa kanilang mga kamay at tumingin sa bahay na may layuning pumatay. Hindi payapa ang bahay sa mga oras na ito. May grupo rin ng mga sundalo doon. Inilipat nila ang mga bagay sa bahay sa looban sa gitna. Nagsama-sama rin ang pamilya ng may-ari ng bahay. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang ay sumisigaw sa mga sundalo na puno ng galit ang mukha. Gayunpaman, dahil naharang siya, wala siyang paraan para makaalis sa gitna ng pagtitipon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang may-ari ng bahay. Ang kanyang pangalan ay Ning Zihao.
Ang kanyang pamilya ay nasa negosyong sutla. Sa county ng May, sila ay itinuturing na isang malaking pamilya at napaka-impluensyal. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Ning Mansion ay napakasama. Hinahanap sila ng mga sundalong ito. Kabanata 578. Si Ning Zihao ay itinuturing na isang matalinong tao. Noong unang dumating si Leader Qiu sa Plum County, tinulungan na niya si Leader Qiu para hindi maharas ng Revolutionary Army ang kanyang Ning residence. Kahit na ang lugar na ito ay kinuha ng korte ng imperial sa hinaharap, maaari pa rin niyang sabihin na napilitan siyang ibigay ang pera. Pagkatapos niyang ibigay ang pera, talagang hindi siya hinaras ng Revolutionary Army. Gayunpaman, pagkatapos ng isang panahon ng pagmamasid, napagtanto niya na ang revolusyonaryong hukbo na pinamumunuan ni Leader Qiu ay malamang na hindi magtagumpay. Ito ay dahil maluwag ang kanilang disiplina sa militar at wala silang masyadong fighting spirit. Sinunog nila, pinatay, at dinambong, na hindi mas masahol pa kaysa sa hukbo ng korte ng imperial. Kaya naman, sinasadya niyang bawasan ang kanyang suporta sa revolusyonaryong hukbo. Gayunpaman, gaano man ito kaliit, naroon pa rin ito. Kaya naman, hindi niya akalain na may gagawin sa kanya ang mga taong ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na papalibutan ng revolusyonaryong hukbo ang kanyang tirahan at sasalakayin ito. Dahilan, nakikipagsabuatan ito sa kalaban. Ito ay simpleng paninirang puri. Bagamat hindi na mataas ang tingin ni Ning Zihao kay Leader Qiu, wala siyang magandang impresyon sa hukbo ng Imperial Court. Siya ay pinagsamantalahan ng hukbo ng korte ng imperial noon, kaya paano siya makikipagsabuatan sa kalaban? Bukod dito, isa lamang siyang negosyante. Kahit sino pa ang may-ari ng county na ito, negosyo lang ang inaalala niya. Bakit siya mag-aalala? Walang dahilan para makipagsabuatan siya sa kalaban. Gayunpaman, hindi pinakinggan ng Revolutionary Army ang kanyang paliwanag. Agad nilang tinipon ang lahat ng tao sa kanyang tirahan. Ang isang lingkod na bahagyang mas mabagal ay direktang pinatay ng grupong ito ng mga hayop. Ito ay simpleng labag sa batas. Naramdaman ni Ning Zihao na dumudugo ang kanyang puso nang makita niyang inilabas ang ilan sa kanyang mga treasured item. Pare, bakit nangyari ito? Bakit sila pumunta sa bahay namin? Ang anak na babae ni Ning Zihao, si Ning Wushuang, ay natakot sa masamang gawin ng Revolutionary Army at nag-aalalang nagtanong sa kanyang ama. Wushuang, huwag kang mag-alala. Ayos lang. Baka hindi pagkakaunawaan. Magiging maayos ang lahat pagkatapos kong makita si Leader Qiu at maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay-bagay. Bagamat nag-aalala si Ning Zihao, sinubukan pa rin niyang aliwin ang kanyang anak nang makita niya kung gaano ito natatakot. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Ning Wushuang. Kahit na siya ay inosente, hindi siya tanga. Ang mga taong ito ay direktang umatake pagkarating dito. Kahit anong paliwanag nila, walang kwenta. Ito ay malinaw na hindi isang hindi pagkakaunawaan, ngunit pinaghandaan. Kahit naabala sila sa pagsalakay sa tirahan, hindi maiwasan ng Revolutionary Army na tumingin kay Ning Wushuang nang makita siya. Si Ning Wushuang ay orihinal na isang magandang babae. Ngayon na siya ay nag-aalala at natatakot, siya ay tumingin napakaawa, na ginawa sa kanya mas kaakit-akit. Ang gandang babae. Sayang lang ang tingin natin sa kanya pero hindi natin siya mahahawakan. Sa sandaling ito, lumakad si Mr. Go at nakita si Ning Wushuang, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Siya ang nagudyok sa lahat, kaya tiyak na sasama siya. Hindi siya mapakali kung may ibang dumating. Naantig din si Mr. Go nang makita niya si Ning Wushuang. Gayunpaman, alam niya na ito ang babaeng tinitignan ni Leader Qiu. Wala siyang lakas ng loob na mag-isip kaya't nakatingin lang siya rito. Gayunpaman, maaari siyang gumamit ng ilang paraan upang lihim na itago ang ilan sa mga bagay na ni-raid mula sa Ning residence. Sa totoo lang, laking gulat niya sa mga bagay na ni-raid mula sa Ning residence. Napakarami nito na wala sa kanyang inaasahan. Sa pagkakataong ito, makukuha na ni Leader Qiu ang babaeng gusto niya, at maaari niyang samantalahin ang pagkakataong kumita ng kayamanan. Mr. Go, nandito ka ba? Magaling yan. Mabilis na sabihin sa kanila na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan at hilingin sa kanila na huminto. Natutuwang sabi ni Ning Zihao nang makita niya si Mr. Go. Kilala rin niya itong si Mr. Go. Tsaka nagka-interact na sila dati.
Upang maiwasan ang kanyang sarili na maharas, binigyan ni Ning Zihaw si Mr. Go ng maraming bagay. Maganda ang naging relasyon nilang dalawa. Ngayong lumitaw si Mr. Go, natural na siyang nakaramdam ng saya. Naisip niya na malamang narinig ni Mr. Go ang balita dito at pumunta siya para tulungan siya. Sa kasamaang palad, si Ning Zihaw ay nakatadhana na mabaigo. Tumingin sa kanya si Mr. Go nang walang ekspresyon at sinabing, Ning Zihaw, how dare you act as the Imperial Court's lackey? Lahat ay may karapatan na parusahan ka. Conclusive ang ebidensya, gusto mo pa bang tanggihan ito? Natigilan si Ning Zihaw nang marinig niya ang mga salita ni Mr. Go. Nawala ang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Mr. Go. Hindi niya inaasahan na wala si Mr. Go dito para iligtas siya, kundi para hatulan siya. Hindi ko ito tinatanggap. Inosente ako. Hindi ako nakipagsabuatan sa kalaban. Nagnenegosyo ako ng tapat. Paano ako makikipagsabuatan sa kalaban? Ang ebidensya ay peking lahat. Nag-react si Ning Zihaw at sumigaw ng malakas. Hindi ka pa umaamin. Bugbugin mo siya. Walang ekspresyong sabi ni Mr. Go. Sa isang iglap, hinailan ng dalawang revolusyonaryong sundalo si Ning Zihaw palabas mula sa karamihan at idiniin siya sa lupa. Pinalo nila siya gamit ang mahabang patpat sa kanilang mga kamay. Kakatanggap pa lang nilang dalawa ng hudyat ni Mr. Go kaya wala silang balak na kawan. Pagkatapos ng ilang tama, dumudugo ang puwitan ni Ning Zihaw. Nakulayan ng dugo ang pantalon niya. Alam ko, sinadya mo. Gusto mong nakawin ang ari-arian ng pamilya ko. Sigaw ni Ning Zihaw kay Mr. Go. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Mr. Go at tumingin sa mga account. Ang boses ni Ning Zihaw ay humihina at humihina. Parang malapit na siyang mamatay. Siya ay isang mayamang padre de pamilya na hindi pa pinarusahan. Paano siya mabubugbog ng mga taong ito? Umiiyak na si Ning Wushuang. Pinilit niyang sumugod sa kanyang ama, ngunit hindi niya magawa dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nakatingin lang siya sa tatay niya na malapit ng bugbugin. Kahit na sinabi ni Ning Wushuang na handa silang gugulin ang lahat ng kanilang kayamanan para makiusap kay Mr. Go na palayain sila, wala itong silbi. Nang makitang malapit ng mamatay si Ning Zihaw, sa wakas ay lumapit sa kanya si Mr. Go at mahinang sinabi, nagustuhan ng pinuno ang iyong anak, ngunit hindi ka pumayag, kaya ito lang ang tanging paraan. Kapag napunta ka sa impyerno, huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang hepe. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang isang tao, sisihin ang iyong sarili. Kung gusto mong sisihin ang iyong sarili, ipinanganak ang isang napakagandang anak na babae. Nanlaki ang mga mata ni Ning Zihaw nang marinig niya ang mga salita ni Mr. Go. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang kabilang partido. Hindi niya akalain na ito lang pala dahil nagustuhan ng pinuno ang kanyang anak. Hindi siya pumayag, kaya sinusubukan siya ng kabilang partido. Sa pag-iisip nito, nag-aalala siyang tumingin sa kanyang anak. Kung namatay siya, sino ang magpoprotekta sa kanya? May gusto siyang sabihin, pero sa huli, wala siyang nasabi. Tumingin lang siya sa anak na nag-aalala at nalagutan ng hininga. Kabanata 579. Nang makitang huminga si Ning Zihaw, tumayo si Mr. Go nang may kasiyahan at inihayag sa mga tao, ang pangunahing salarin ay pinatay na. Ang iba pang mga kaugnay na tao ay ipapadala lahat sa bilangguan upang hintayin ang paglilitis ng pinuno. Lahat ng mga ari-arian ng pamilya Ning ay kukumpiskahin. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Go, ang mga miyembro ng pamilya at mga katulong ng Ning ay tumangis. Alam nilang kapag sila ay ipinadala sa kulungan, tiyak na hindi na sila magkakaroon ng magandang buhay. Hindi man sila mamatay, babalatan sila ng buhay. Nang makita kung paano tinatreto ng mga rebelde si Ning Zihaw, labis silang nag-aalala sa kanilang kinabukasan. Para naman sa anak ni Ning Zihaw, si Ning Wushuang, nang makita niya ang kanyang ama na binugbog hanggang mamatay sa kanyang harapan, pinandilatan niya si Mr. Go nang may hinanakit at pagkatapos ay nawala ng malay. Gayunpaman, kahit na nakoma, si Ning Wushuang ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, lalong naging walang prinsipyo si Mr. Go at ang mga rebelde sa kanilang pagkumpiska sa mga ari-arian ng pamilya Ning. Sa anumang kaso, ang lahat ng mga krimen ay itinulak sa patay na si Ning Zihaw.
Hindi siya babalik sa buhay para tumanggi. Gayunpaman, bagamat hindi maaaring pabulaanan ni Ning Zihaw, maraming maunawain na tao sa Plum County. Matapos kumpiskahin ang ari-arian ng pamilya Ning, mabilis na kumalat ang balitang ito sa pandinig ng ilang mapagmasid na tao sa Plum County. Maraming tao ang may sariling opinyon sa bagay na ito. Ang mga nakipag-ugnayan sa pamilya Ning at pamilyar sa pamilyang Ning ay natural na alam na hindi maaaring makipag-ugnayan si Ning Zihaw sa hukbo ng Imperial Court dahil wala siyang motibo. Kung sakupin muli ng hukbo ng Imperial Court ang Plum County, maaaring makipag-ugnayan si Ning Zihaw sa mga tao ng Imperial Court. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang oras, at hindi siya ganoon katanga. Sa makatuwid, ang opinyon ng lahat ay si Ning Zihaw ay nagkamali. Bukod dito, sadyang ginawa ito ni Leader Qiu dahil may magandang relasyon si Ning Zihaw kay Leader Qiu. Ngayong nangyari ang ganoong bagay, hindi nagpakita si Leader Qiu. Hindi man lang siya nagsagawa ng detalyadong interogasyon bago niya direktang pinatay si Ning Zihaw. Malinaw, alam ni Leader Qiu ang tungkol sa bagay na ito, o masasabing siya ang nagudyok sa bagay na ito. Bakit ganito ang pakikitungo ni Leader Qiu kay Ning Zihaw? Malaki ang naitulong ni Ning Zihaw sa kanya noon. Gayunpaman, lahat sila ay nakabantay. Kasabay nito, nagbabantay din sila laban kay Leader Qiu. Ito ay malinaw na isang lalaki na magiging pag-alit. Kahit na tinulungan siya ni Ning Zihaw noon, wala itong silbi. Kahit na ang lahat ay labis na. Hindi nasisiyahan kay Leader Qiu, hindi sila nang ahas na ipahayag ito. Pagkatapos ng lahat, ang Plum County ay nasa ilalim pa rin ng pamumuno ni Leader Qiu. Kung sasabihin nila ang kanilang pagtutol kay Leader Qiu, maaaring mas masahol pa sila kaysa sa Ning family. Gayunpaman, kahit na hindi nila maipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan, hindi ito nangangahulugan na ang mga mangangalakal na ito at mga taong mula sa malalaking pamilya ay walang anumang ideya. Sa kabaligtaran, halos lahat ng nakakaalam tungkol sa bagay na ito ay may sariling ideya tungkol sa pinuno ng kaaway. Kasabay nito, nagpaplano din sila ng kanilang sariling paraan. Hindi nila gustong maging susunod na Ning Zihaw. Alam nilang lahat na ang Plum County ay nasa ilalim ng pagkubkob, kaya ang ilan sa kanila ay nag-iisip ng mga paraan upang makaalis sa sitwasyong ito. Siyempre, ang ilan sa kanila ay nag-iisip din ng ibang paraan. Muddle-headed, ang pinuno ay masyadong magulo. Paano siya makakagawa ng hakbang laban sa mga lokal na pamilya ng Plum County sa oras na ito? Hindi ba't sinisira nito ang Great Wall? Sino ang nagbigay ng ideyang ito sa pinuno? Baka ito na naman ang matandang aso. Ito ay simpleng nakaliligaw, panipi, sa kanyang sariling tirahan, pagkatapos matanggap ang balita mula kay Wang Danyo na hahanapin ni Leader Qiu ang Ning family, sumigaw si Supi ng malakas. Puno ng hinanakit ang mukha niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng pinunong ito. Mayroon pa ring malaking hukbo sa labas, ngunit talagang nasa isip niya na gumawa ng hakbang laban sa mga pamilya sa lungsod. Gustuhin man niyang kumilos ay hindi dapat sa ganitong oras. Sa kasamaang palad, nangyari na ito. Gaano man kabalisa si Supe, wala itong silbi. Bukod dito, kahit na alam niya ang balita ng maaga at pumunta upang ihinto ito, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto. Matagal nang naglalaway si Leader Qiu kay Ning Wushuang. Sa panahong ito lamang maaakusahan ng Ning family na nakikipagsabuatan sa kaaway ang may pinakamagandang epekto. Bagamat alam ng lahat kung ano ang nangyayari, kailangan pa ring magkaroon ng paliwanag. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagkasala si Supe kay Mr. Go. Ang ideyang ito ay hindi niya ideya, ngunit kay Leader Qiu. General Su, may malaking epekto ba ang paghahanap sa Ning residence? Napakamot ng ulo si Wang Danyo at nagtanong. Bagamat alam niyang malaki ang magiging epekto ng leader na gumagawa nito sa mga oras na ito, hindi niya alam kung anong epekto nito. Siyempre gagawin. Bukod dito, ito ay magiging mas malaki kaysa sa inaasahan. Sabi ni Supi ng may katiyakan. Matagal na nating hindi inookupahan ang Plum County. Maraming tao ang hindi tunay na loyal sa atin, lalo na iyong mga lokal na pamilya. Lahat sila ay may kanya-kanyang ideya. Kung mabagal ang pinuno, maaari mo pa ring makuha ang kanilang mga puso. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, napakasama ng reputasyon ng pinuno sa kanilang mga puso. Kung tutuusin, si Ning Zihaw ay nagbigay sa atin ng maraming suporta noon.
Magkakilala sina Supei at Ning Zihao. May magandang impresyon siya sa napaka-gentleman na si Ning Zihao. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay mabubugbog hanggang mamatay. Sa ngayon, napapaligiran tayo. Bagamat iniisip ng pinuno na tiyak na mananalo tayo, hindi ako nangangahas na maging sigurado. Ngayong nangyari na ang insidenteng ito, mahirap igarantya na ang mga tao sa lungsod ay hindi makikipag-ugnayan sa mga tao sa labas upang protektahan ang kanilang sarili. Kung ganoon ang kaso, mas mahirap para sa atin na ipagtanggol ang lungsod. Sabi ni Supei na puno ng pag-aalala ang mukha. Ito ang talagang inaalala niya. Kung walang hukbo ng korte ng imperial sa labas, kung gayon kahit ang mga taong iyon ay hindi nasisiyahan sa pinuno, maaari lamang nilang pigilan ito sa kanilang mga puso at maghintay ng pagkakataon. Gayunpaman, ang sitwasyon sa labas ay hindi masyadong maganda. Mahirap tiyakin na walang mga taong kumikilos bilang mga especially iya. Kung tutuusin, walang gustong pumatay ng walang alam. Pagkatapos ay sasabihin ko kaagad sa pinuno ang tungkol sa hula ng general. Naunawaan ni Wang Danyo ang kabigatan ng bagay at mabilis na sinabi. Go ahead. Bagamat pakiramdam ko ay wala silang masyadong pakialam, it's always good to remind them, sabi ni Supei. Nagmamadaling umalis si Wang Danyo, ngunit ang puso ni Supei ay hindi talaga nakahinga. Wala siyang masyadong pag-asa sa biyahe ni Wang Danyo sa pagkakataong ito. Kung talagang nag-aalala ang pinuno sa sinabi nito, hindi niya pipiliing gumawa ng hakbang sa oras na ito. At saka, kahit napansinin niya ito ngayon, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Hindi kaya nahuli niya ang lahat ng tao mula sa malalaking pamilya sa lungsod. Iyon ay halatang hindi makatotohanan. Bukod dito, magdudulot ito ng mas malaking backlash. Kabanata 600. Nag-aalala si Supei tungkol sa kinabukasan ng rebeldeng hukbo. Gayunpaman, bilang pinakamataas na pinuno ng hukbong rebelde, si Leader Cho ay hindi nag-alala. Sa kabaligtaran, siya ay nasa mabuting kalooban. Bagamat ang labas ng lungsod ay napapaligiran ng hukbo ng korte ng imperial na may 50,000, sila ay mga tal-unang kalaban lamang niya at hindi dapat alalahanin. Higit pa rito, ang kanilang bilang ay hindi kasing dami ng sa kanila. Gamit ang pagkakataong ito, maitatag niya muli ang kanyang prestihiyo. Sa hinaharap, walang maglalakas loob na magsalita ng masama tungkol sa kanya sa harap niya o sa kanyang likuran. Siyempre ang dahilan kung bakit maganda ang mood niya ay dahil sa wakas ay makukuha na niya ang babaeng gusto niya. Sa sandaling ito, hindi mapapantayan ang tuwa niya na pinili niyang maghimagsik at hindi maging isang gwardya na nakikinig lamang sa mga utos. Dahil sa desisyong iyon ay nagkaroon siya ng awtoridad na makuha ng maayos ang babaeng gusto niya. Sa sandaling ito, tumingin si Leader Cho kay Mr. Go na nakatayo sa harapan niya at nagtanong, kumusta ang babaeng iyon? Leader Cho, nagising na si Ning Wushuang. Gayunpaman, medyo hindi matatag ang kanyang emosyon at nakakulong siya sa isang selda. Sagot ni Mr. Go, halatang alam niya na ang dahilan kung bakit nila ni-raid ang Ning residence ay hindi dahil sa pera. At least, hindi dahil sa pera. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makuha si Ning Wushuang bilang pinuno. Noong nabubuhay pa si Ning Zihao, halatang hindi magagawa ni Leader Cho ang gusto niya. Kapag namatay na siya at napagbintangan ng kanyang pamilya, magagawa ni Leader Cho ang anumang gusto niya. Paano mo siya hahayaang manatili sa isang selda? Pumunta ka, dalhin mo siya sa likod bahay ko at alagaan mong mabuti. Huwag hayaan na siya ay masyadong mahirapan. Halatang hindi nasisiyahan si Leader Cho sa ayos ni Mr. Go. Paano nananatili sa selda ang dilag na nagustuhan niya? Oo, Leader. Sumagot si Mr. Go at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, paano ang iba pang miyembro ng pamilya at mga katulong sa Ning residence? Gawin mo lahat ng gusto mo sa kanila. Inip na ikanaway ni Leader Cho ang kanyang kamay. Si Ning Wushuang lang ang gusto niya. Yung iba naman, wala siyang pakialam. Oo, pinuno, alam ko ang gagawin, masayang sabi ni Mr. Go. Nang hinalugog niya ang bahay, nalaman niyang may ilang magagandang maid sa mansion ni Ning. No wonder galing sila sa isang malaking pamilya. Sa oras na iyon, binalak ni Mr. Go na dalhin sila sa kanyang likod bahay, ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon dahil walang sinabi si Q. Ngayong hiniling ni Q na siya mismo ang magdesisyon, natural na hindi siya magiging magalang.
Siya nga pala, may opinyon ba ang ibang malalaking pamilya sa lungsod tungkol sa bagay na ito? Biglang tanong ni Leader Kyo. Alam niyang imposibleng itago ang bagay na ito sa malalaking pamilya sa lungsod. Mas nag-aalala siya sa mga iniisip nila. Walang magandang impresyon si Leader Kyo sa iba pang malalaking angkan sa lungsod. Kahit na tinulungan nila siya noon, hindi niya talaga kayang pamunuan ng Plum County dahil sa kanilang pag-iral. Kung ang mga angkan na ito ay nagtutulungan, tiyak na sila ay isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Leader Cho, mukhang may mga reklamo ang mga taong iyon tungkol sa bagay na ito. Pinag-isipan ni Leader Kyo ang kanyang mga iniisip at sinabi. Nang makita na ang mukha ni Leader Kyo ay malapit nang magpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon, mabilis niyang sinabi, gayunpaman, ang mga taong iyon ay matino pa rin at hindi gumawa ng anumang bagay na labis. Naayos ko na ang ilang mga tao upang subaybayan sila. Hanggat sila ay maglakas loob na gumawa ng anumang bagay na hindi karaniwan, malalaman natin kaagad. Maganda ang ginawa mo. Sabi ni Leader Kyo na may kasiyahan. Siguradong may mga reklamo ang mga taong iyon. Hindi siya natatakot hanggat hindi sila lumampas sa dagat. Hanggat pinamunuan niya ang Plum County, kahit na mayroon silang anumang kawalang kasiyahan, maaari lamang nilang tiisin ito. Leader Xe, ito ang dapat kong gawin. Sabi ni Mr. Go. Si Leader Kyo ay lubos na nasisiyahan sa ugali ni Mr. Go. Sa kanyang opinyon, ang kakayahan ni Mr. Go ay hindi mas mababa kaysa sa kakayahan ni Supei. Gayunpaman, malinaw na hindi ipinakita sa kanya ni Supei ang paggalang na dapat ay ipinakita niya sa kanya. Matapos iwan si Leader Kyo, si Mr. Go ay personal na pumunta sa bilangguan at naghanda na dalhin si Ning Wushuang. Alam niyang pinahahalagahan ni Leader Kyo si Ning Wushuang, kaya natural na gusto ni Mr. Go na mag-iwan ng magandang impresyon kay Ning Wushuang. Napakahalaga nito para patatagin ang kanyang posisyon sa harap ni Leader Kyo. Gayunpaman, maaaring hindi alam ni Mr. Go na sa mga mata ni Ning Wushuang, hindi siya naiiba sa isang demonyo. Sinisi ni Ning Wushuang sina Mr. Go at Leader Kyo sa pagkamatay ng kanyang ama at sa trahedya na nangyari sa kanyang pamilya. Ang galit niya kay Mr. Go ay walang pinagkaiba kay Leader Kyo, kaya paano siya magkakaroon ng magandang impresyon sa kanya? Leader, please spare me, inosente ako. Leader, pabayaan mo na ako, volunteer din ako. Ilabas mo ako, palabasin mo ako. Pagpasok pa lang ni Mr. Go sa piitan, narinig niya ang lahat ng uri ng paghingi ng awa. Kumunot ang noo niya. Marami sa mga taong ito ang personal niyang ikinulong. Ang ilan ay mga espesyaliya mula sa korte ng imperial, ang ilan ay mayayamang mga ngalakal na hindi nakipagtulungan sa kanya sa lungsod, at mayroon pang ang ilan na bahagi ng voluntaryong hukbo. Kaya lang, hindi sila magkasundo kaya gumawa siya ng mga pakulo para makapasok sila rito. Nakita ng prison guard sa tabi ni Mr. Go na parang medyo hindi nasiyahan si Mr. Go, kaya mabilis niyang sinigawan ang mga preso, anong ingay, anong ingay. Habang sumisigaw ang gwardya ng bilangguan, ginamit niya ang letigo sa kanyang kamay upang hagupitan ang maingay na mga bilanggo. Labis na nasiyahan si Mr. Go nang makita niyang sumisigaw ang mga minsang minamaliit sa kanya sa ilalim ng letigo ng gwardya. Dalhin mo ako sa selda ni Ning Wushuang, sabi ni Mr. Go. Walang intensyon na paghiwalayin ang mga bilanggo na lalaki at babae, ngunit hindi sila ikinulong sa iisang selda. Oo, nang marinig ng bantay ng bilangguan ang mga salita ni Mr. Go, tumigil siya sa paghagupit sa mga taong iyon at mabilis na pinamunuan. Nakulong ngayon, si Ning Wushuang. Sa oras na iyon, naakit siya sa kanyang kagandahan at nais na makahanap ng isang pagkakataon upang samantalahin siya. Gayunpaman, nang makita ang ugali ni Mr. Go ngayon, alam niyang wala siyang pagkakataon. Gayunpaman, maliban sa nakaramdam ng awa, hindi siya nang ahas na magkaroon ng ibang iniisip. Hindi nagtagal, dumating si Mr. Go sa harap ng selda ni Ning Wushuang. Dahil sa kanyang mga naunang tagubilin, si Ning Wushuang ay nagkaroon ng sariling selda at hindi nakipagsiksikan sa iba. Gayunpaman, ang kasalukuyang kalagayan ni Ning Wushuang ay hindi maganda. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umupo sa lupa habang nasa pagitan ng kanyang mga hita ang kanyang ulo. Magulo ang buhok niya at wala siyang ingay. Lagi na lang ba siyang ganito? Tanong ni Mr. Go sa gwardya ng kulungan.